Kabanata 911. Nagkatitigan silang dalawa at ngumiti. Ang mga jerks na ito ay nagdala ng kawalang pag-iisip sa sobra-sobrang level. Sila ang mga taga-bakod. Kukunin nila ang panig ng taong mas makapangyarihan at sila ay lubhang makapal ang balat. Sa oras na ito, pumasok ang sekretarya at sinabing, Mr. Bumalik na si Mr. Queen. Hiniling niya sa aming lahat na magtipon sa meeting room para sa isang executive meeting. Meeting na naman. Nairita si Benjamin. Ang kinalabasan ng nakaraang pagpupulong ay ang pagkatalo ni Wise. Iniisip niya kung sino ang kapwes-palad para sa pagpupulong ngayon. Pero na, mahina siyang tumayo at pumunta sa meeting room kasama si Alton. Pagdating nila sa meeting room, nakita nilang dumating na ang karamihan sa mga executive. Nakaupo sina Zack at Thomas sa dulo ng meeting desk. In theory, ang upuan sa tabi ni Zack ay dapat kunin ni Benjamin, ang pangkalahatang tagapamahala, pero ito ay hindi inaasahang kinuha ni Thomas. Iyon ay walang galang kay Benjamin. Umisi si Benjamin. Umupo na lang siya sa mas mababang posisyon para ipahayag ang hindi pagkakontento. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Zack sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang lahat ng executive ng management at sinara ng secretary ang pinto ng meeting room. Napakatahimik ng meeting room. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Zack at hindi nila alam kung ano ang pakay niya sa pagdaraos ng meeting. Seryoso ang itsura ni Zack at nilinggan niya ang paligid. After a short silence, biglang tumawa si Zack. Pumalakpak siya at sinabing, huwag kang kabahan. Sa pagkakataong ito, tinipon namin kayong lahat dito para sa isang pagpupulong dahil gusto naming ibahagi ang ilang masayang balita. Masayang balita. Nagkatinginan ang lahat sa kawalan. Patuloy ni Zack, alam ninyong lahat na ang aming pinakamalaking kakompetensya, ang Elite Jewelry, ay nag-organisa ng isang malaking live stream banquet at kalahating oras na ang nakalipas. Nag-imbite sila ng maraming sikat at kagalang-galang na malalaking isda. Nais nilang gamitin ang pagkakataon upang sugpuin ang ating kumpanya at kunin ang posisyon ng nangungunang kumpanya sa industriya. Pero, nakita na rin ninyong lahat ang kinalabasan. Ang Elite Jewelry ay nagdusa ng isang kakila-kilabot na pagkawala. Nawala sa kanila ang lahat ng $3 billion ng kanilang pondo sa pagbili at hindi na sila makakabawi ng anumang sentimo. Hindi lang sila nawalan ng pera, ngunit ang kanilang reputasyon ay bumagsak ngayon. Nakangiting sinabi ni Zack, alam ko na hindi marangal na si Payne ang isang tao kapag siya ay down, ngunit ang aming pinakamalaking kakompetensya ay natalo ang kanyang sarili sa pamamaraang ito. Ito ay isang bagay na dapat nating madama na masaya. Natural, dapat din natin silang gawing leksyon. Hindi natin dapat sundin ang ginawa nila. Nang marinig ito ni Benjamin, nakahinga siya ng maluwag. Tila ang pagpupulong na ito ay para hiyain at kutsain si Wise. Mukhang hindi mapagbigay na tao si Zack. Umalaklak si Benjamin. Tinadya niyang maglaro at sinabing, Mr. Queen, sa tingin ko tama ka. Dapat nating gawing leksyon ang Elite Jewelry. Gayunpaman, nagsasalita tungkol sa kung alin, Mr. Queen, kung hindi ako nagkakamali, ang proyektong ito ay una na na-host at inorganisa ni Ginoong Mayo. Gusto pa niyang magtiwala tayo sa kanyang paghatol. Kung si Wise ay hindi naghanap ng gulo at kinuha ang aming stock, ang kumpanya na namatay ay Stellar Jewelers. Kaya, tinadya ni Benjamin na tumingin kay Thomas. Ginoong Queen, I think this incident proves that someone really lacks some ability and cannot hold the position. Iminumungkahi ko na tanggalin natin siya. Kabanata 912. Maliwanag na si Thomas ang tinutukoy ni Benjamin. Hindi na lang niya binanggit ang pangalan ni Thomas. Nang makita ng mga alipors ni Benjamin na sinabi ng kanilang pinuno ang issue, lahat sila ay hindi na tumahimik. Nagsimula silang lahat na punahin si Thomas. Tama si Ginoong Garnet. Ang isang tao ay hindi nagtatrabaho para sa lahat pero siya ay tumatanggap ng isang napakataas na sweldo. Ano na lang ang isipin ng mga nasasakupan natin? Ginoong Queen, taos puso kong nararamdaman na dapat na imbestigahan ito ng kumpanya ng maayos upang hindi tayo patuloy na day ng ignorante at walang kakayahan na tao sa ating pera. Sabi niya magdadala siya ng malaking tubo sa kumpanya pero ano ang nangyari? Muntik na niyang mabangkarote ang kumpanya natin. Kung walang scapegoat, sarado na sana ang Stellar Jewelers. Ang mga taong ito ay patuloy na nag-uusap na parang hindi na makapaghintay na habulin si Thomas sa labas ng kumpanya. Kinasusuklaman nila si Thomas sa matinding antas.
Dahil hindi nila masira ang Stellar Jewelers, dapat nilang itaboy si Thomas. Kung si Thomas ay nasa kumpanya pa, paano sila kikita ng mas maraming pera? Gayunpaman, sa pagharap sa batikos ng mga tao, ngumiti lang ng mahina sina Zack at Thomas. Hindi sila mukhang kinakabahan at balisa na parang inaasahan na nila ito. Nang makita ng mga tao na nanatiling tahimik si Zack ay nawala rin ang kanilang sigla at dahan-dahan din nilang itikom ang kanilang mga bibig. Hindi na sila nag-usap. Matapos muling tumahimik ang buong meeting room, tumahimik si Zack at sinabi sa seryosong tono, mukhang labis ang pag-aalala ng lahat sa pangyayaring ito. Kung hindi kita bibigyan ng paliwanag, wala talagang saysay. Tama si Benjamin. Oras na para alisin ang ilang tao sa kumpanya o ang kumpanya natin ay masisira ng ganitong uri ng mga tao sa madaling panahon. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Zack. Maging si Benjamin ay hindi inaasahan na si Zack ay talagang kakampi niya. Sa totoo lang, gusto lang niyang ilabas ang kanyang saloobin nang sinundan niya si Thomas. Hindi niya akalain na kaya niyang itaboy si Thomas ng ilang pangungusap. Sino ang makakaalam na mabilis magbago ang sitwasyon? Bakit biglang magbago ang isip ni Zack na labis na nagmamalasakit kay Thomas? Ma-offend din kaya si Zack sa walang laman na pangako ni Thomas? Posible iyon. Lihim na tumawa si Benjamin. Ang tagal niyang hinintay hanggang sa wakas ay dumating na ang araw na nagawa niyang itaboy si Thomas. Natahimik ang lahat. Pinuksan ni Zack ang projector para i-project ang isang listahan ng pangalan sa screen ng computer. Ito ang name list na inayos ko. Lahat ng tao sa listahan ng pangalan ay disqualified sa skills. Mga tao sa listahan, mangyaring magkusa na magbitiw sa tungkulin. Ano? Agad namang natigilan si Benjamin. May mali. Hindi ba gustong tanggalin ni Zack si Thomas? Bakit siya gumawa ng listahan ng pangalan? O hindi? Napagtanto ni Benjamin na may kakilakilabot na nangyayari sa kanya. Nag-aayos lang ng gamit si Zack. Ginawa niya ang ayon sa sinabi ng mga taong iyon sa ibabaw, ngunit talagang labag sa kanilang kalooban. Pinoprotektahan ni Zack si Thomas. Ang mas nakakatakot, sinimulan na ni Zack na tanggalin ang mga alipores ni Benjamin. Mayroong humigit kumulang 79 na tao sa listahan na kinabibilangan ng lahat ng kawani mula sa mga executive hanggang sa mga pangkalahatang manggagawa. Kapag ang isang kumpanya ay gustong tanggalin ang napakaraming tao sa ganoong kaikling panahon, at karamihan sa kanila ay mga executive pa nga, ito ay talagang isang malaking problema. Kung hindi na ihanda ng maaga ni Zack ang lahat, hindi niya ito madaling ipapakita. Naunawaan niyo ni Benjamin. Sa pagpupulong ngayon, ang pangungutya kay Wise ay pandaraya lamang. Ang tunay na layunin ni Zack ay palayasin si Benjamin. Malamang nakinig lang din si Zack sa mungkahi ni Thomas. Hindi na nakayanan ni Benjamin. Ang mga tao ay gagawa ng isang bagay na nakakabaliw kung sila ay desperado. Lumingon si Benjamin at sinulyapan si Alton. Agad naman itong naintindihan ni Alton. Inampis niya ang mesa at tumayo. Tinuro niya ang listahan ng pangalan at sinabing, Mr. Queen, anong ibig mong sabihin dito? Nagtrabaho ako ng husto sa kumpanya, ngunit ngayon mo lang ako pinapaalis ng ganoon. Kapag may nanguna, mas magkakagulo ang ibang tao. Tumayo ang lahat. Gusto nilang lahat na magbigay ng makatwirang paliwanag si Zack. Hindi sila ignorante na mga tao. Paano sila matatanggal ng ganoon? Kung hindi sila bibigyan ni Zack ng makatwirang paliwanag ngayon, giveaway nila ang buong Stellar Jewelers. Matigas na umupo si Benjamin sa kanyang upuan at palihim na nanunuya. Gusto mo akong paalisin ng puwersa? Haha. Sa tingin mo ba, ikaw, ang chairman, ay kayang kontrolin ang buong sitwasyon? Mangarap pa, matagal ko nang pinamunuan ang sangay ng Southland District. Galit na galit ang isang supervisor na mukhang mas matipuno. Agad niyang kinuha ang isang tasa, pumakbang pasulong, at itinaas ang kanyang kamay habang gusto niya itong ihampas sa mukha ni Zack. Gayunpaman. Bago ibagsak ang tasa, sinipa siya ni Thomas at lumipad palabas ang supervisor dala ang tasa. Agad siyang nontog sa pader at halos mawala ng malay sa sakit. Ang sipa na ito ay naging dahilan din upang maging bahagyang kalmado ang lahat. Itinaas ni Benjamin ang kanyang kamay upang himukin ang lahat na tumahimik. Nagkusa siyang sabihin, Mr. Queen, kung sa tingin mo kaya mo kaming sumuko ng may puwersa, mali ka yata. Ito ay isang sibilisadong lipunan, kaya hindi gagana ang trick mo. Pumalaklak si Zack. Hindi ko binalak na gumamit ng karahasan.
Nakita nyo lahat kanina. Ang sipa ni Thomas ay self-defense lang. Sige, tumango si Benjamin at nagpatuloy sa pagtatanong, Mr. Queen, bigyan mo kami ng dahilan. Bakit mo kami pinapaalis? Kung hindi mo kami mabigyan ng dahilan, kami ay. Anong gagawin mo? Wala. Kami ay sibilisadong tao, kaya hindi kami gagamit ng karahasan. Pero, ipaglalaban namin ang ating legal na tubo. Kung gusto mong tanggalin ang napakaraming executive, sigurado, ayos lang, basta bayaran kami ayon sa Laws of Labor. Kabanata 113. Nagkagulo rin si Alton kasama niya. Tama si Ginoong Garnet. Mr. Queen, minamaliit mo ang mga executive at gusto mong tanggalin kaming lahat pero ayos lang. Ikaw ang chairman, kaya may karapatan kang gawin ito. Gayunpaman, kailangan mong bigyan kami ng komplementaryong kabayaran. Hindi ako nag-aalala tungkol sa iba, ngunit ayon sa aking sweldo at panahon ng pagtatrabaho, kung gusto mo akong tanggalin sa trabaho, kailangan mong bayaran ako ng $3 million. Kung ang pagpapatalsik sa isang miyembro ng kawani ay nangangailangan ng $3 million, ang pagdaragdag ng lahat ng mga taong ito ay nangangahulugan na ang kumpanya ay kailangang magbayad ng hanggang $10 million. Pinaikit ni Zack ang kanyang mga mata. Ang halaga ng pera ay talagang hindi malaki at si Zack ay kayang bayaran ito. Talagang katanggap-tanggap na gumastos ng $10 million para itaboy ang grupong ito ng mga tao at ganap na maalis ang mga alipors ni Benjamin. Habang handang sumang-ayon si Zack sa mga kahilingan ni Alton at ng iba pa, nagkusa si Thomas na sabihing $5 milyong. Natigilan ang lahat. Anong $5 million? Tanong ni Alton. Sinasabi ko na ang $3 million ay masyadong maliit. Ang kabayaran ay dapat na $5 million, sabi ni Thomas. Nagulat ang lahat ng tao sa kwarto sa narinig. Nakakita na sila ng mga taong nakikipagtawaran, ngunit hindi pa sila nakakita ng mga taong nakikipagtawaran ng ganito. Bakit niya muling itataas ang presyo? Tulala ba siya? Maging si Zack ay hindi maintindihan ang ginagawa ni Thomas. Tumawa si Alton. Grabe, Thomas. May konsensya ka pa. Okay, basta bigyan mo ako ng $5 million, aalis ako kagad sa lugar na ito. Mula ngayon, aasikasuhin ko na ang sarili kong negosyo at maaari akong mamuhay ng sarili kong buhay. Hindi na tayo magkakarelasyon. Ang ibang mga tao ay nagkaroon din ng parehong pag-iisip. Dahil hindi na sila makapagtrabaho dito, ang pagkuha ng kabayaran at pag-alis dito ay angkop din na pagpipilian. Ngunit, ang mga sinabi ni Thomas ay nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat. Umalaklak si Thomas. Na-misunderstood mo ako. Hindi ko sinasadyang bigyan ka ng $5 million. Gusto kong bigyan mo ang Stellar Jewelers ng $5 million. Bigyan mo kami ng pera at makakaalis ka na. Naghinala si Alton kung may something sa kanyang tenga. Ito ba ang sasabihin ng isang tao? Mukhang natulala din si Benjamin. Thomas Mayo, alam mo ba ang sinasabi mo? Tinitigan ni Thomas si Benjamin at sinabing, nasa listahan din ang pangalan mo. Ikaw ang General Manager at Chief Person in Charge ng Southland District Branch, kaya mas malaki ang responsibilidad mo kaysa sa kanila. Kailangang magbayad ni Alton ng $5 million at kailangan mong bayaran ng $10 million. Tumawa ng malakas si Benjamin pagkatapos niyang marinig ito. Thomas Mayo, may sakit ka ba? Nasaraan ka ba ng isip? Hindi tinutupad ng Stellar Jewelers ang kontrata at gusto niya kaming tanggalin. Hindi mo kami binabayaran, ngunit gusto mo pa ring bayaran ka namin. May katuturan ba ito? Pinagalitan ng lahat si Thomas. Gayunpaman, kalmado lang na sumagot si Thomas, Benjamin, gusto mo ba talagang pilitin akong ilantad ang iyong bagay? Ha? Ano ang mali sa akin? Naglagay si Thomas ng account sa mesa. Nakipagtulungan ka sa ibang tao para kwadro ako sa pagpuslit ng mga bato. Hindi ko pa naaayos ang mga account sa iyo. Nang makita ni Benjamin ang account, agad siyang natahimik. Dagdag pa ni Thomas, at saka, I guess you haven't realized that your office has been under surveillance for long time. Ang iyong pakikipag-usap kay Alton at ang iyong pagkilos ng paglabas ng balita sa Elite Jewelry ay naitala. Gusto mo bang makita? Nang marinig ito ni Benjamin, natakot siya kaya namutla ang kanyang kutis at agad siyang napaupo. Alam na niya ngayon kung bakit tiwala sa sarili si Thomas. May patunay si Thomas sa kanyang krimen. Ito ay isang malubhang pagkakasala laban sa mga lihim ng kalakalan.
Kung siya ay mahuli, kakailanganin niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. At ikaw? Tinulya pa ni Thomas ang lahat at malamig na sinabi, magtulungan kayong lahat kina Benjamin at Alton. Nagtrabaho ka para sa kanila at inilantad ang lihim ng kalakalan ng kumpanya sa Elite Jewelry. Sa tingin ba ninyo lahat ay bulag, kami ni Mr. Queen? Hawak ko ang kriminal na ebidensya ng bawat isa sa inyo. Maaari kitang kasuhan anumang oras. Ang naghihintay sa iyo ay ang hatol na pagkakulong. Sa oras na ito, ganap na tumahimik ang buong meeting room. Natahimik ito. Ang mga taong nagagalit ng matuwid at nagsasalita ng mayabang ay takot talaga sa mga sandaling ito. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas magsalita. Maging ang masungit at mabangis na si Alton ay nagpipigil din ng hininga at hindi naglakas loob na magsalita ng malakas. Alam na alam niya kung gaano kalubha ang krimen na kanyang ginawa. Kung imbestigahan ito ni Thomas, sapat na ang perang kanyang nakorrupt para makatanggap siya ng ilang hatol ng kamatayan. Ano ang kayang gagawin? Tapos na siya. Nagkatitigan sina Benjamin at Alton at sabay silang napabuntong hininga. Sila ay lubos na natalo ni Thomas. Matagal na tumahimik ang opisina. Sa oras na ito, dahan-dahang sinabi ni Thomas, okay, lahat kayo ay hindi nagpapanggap na pipi. Panindigan mo lang. Handa ka bang magbayad at umalis o manatili sa bilangguan ng ilang taon? Nagkatinginan ng lahat at hindi sila nang ahas magsalita. Dapat ba silang magbayad o makulong? Ang hirap pumili. Hindi rin nababalisa si Thomas. Nakaupo lang siya doon at hinihintay ang sagot ng mga tao. Naniniwala siya na ang mga taong ito ay tiyak na magbibigay sa kanya ng tamang sagot. Kabanata 914. Ang lahat ay nasa isang stalemate. Nanatiling tahimik din si Thomas. Naglabas pa siya ng phone at naglaro. Hindi siya natatakot sa pag-alis ng mga taong ito. Kakasuhan niya ang sinumang umalis, kaya walang nang ahas na umalis. Ang magkabilang panig ay nasa isang pagkapata sa loob ng 10 minuto at sa wakas ay hindi na makayanan ng isang tao. Isang executive ang tumayo at takot na sinabi, Mr. Mayo, pasensya na. Susundin ko ang payo mo para makabawi at umalis. Isang tao sa wakas ang nakumbinsi. Tumango si Thomas. Sige, $1 million. Pumunta ka sa opisina ng finance. May maglilinis ng mga account sa iyo. Nagnganga ang mga ngipin ng executive. Malaki ang $1 milyong para sa isang mid-level executive sa isang negosyo. Pero, mas malaking halaga ng pera ang kanyang nilustay at kailangan lang niyang kunin ang bahagi ng perang kanyang nalustay. Kailangan niyang tiisin para hindi siya makulong. Direktang umalis ang executive sa meeting room at nag-report sa finance office. Nagbayad siya ng pera, nagbitiw, at umalis sa kumpanya. Inayos ni Thomas ang isang dalubhasang accountant sa pananalapi na mamahala para sa araw na iyon. Ang lahat ay naisagawa ng maayos at mahusay. Nang may nangunguna, tumayo rin ang iba. Nang may nangyaring kakilakilabot, naghiwalay ang lahat. Una silang nagtipon dahil sa kita. Ngayon, wala na ang tubo, bakit hindi pa rin sila umalis? Wala nang nagtrabaho para kay Benjamin. Naisip nilang lahat na nais nilang masiguro ang kanilang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng kaunting pera. Isa pa, hindi naman sila hiniling ni Thomas na magbayad ng labis na pera, kaya katanggap-tanggap ito. Ang mga taong nag-corrupt ng mas maraming pera ay mamimigay ng mas marami, habang ang mga taong nag-corrupt ng mas kaunting pera ay mamimigay ng mas kaunti. Anyways, acceptable pa rin sa kanila ang number na binigay ni Thomas. Ito ay malinaw na ang data sa mga kamay ni Thomas ay napakatumpak. Kung hindi, imposibleng iba ang pakikitungo niya sa bawat isa sa kanila. Lahat sila ay sumuko. Sa huli, 2 tao na lang ang natira, sina Benjamin at Alton. Si Alton ay nagnakaw ng maraming pera sa loob ng maraming taon, ngunit medyo sobra pa rin ang humiling sa kanya ng $5 million. Kinailangan niyang ibigay ang halos lahat ng pera na kanyang nilustay. Kung kailangan din niyang magbayad ng humigit kumulang $1 million tulad ng ibang tao, matagal na siyang sumuko. Napag-alaman niyang hindi katanggap-tanggap para sa kanya na magbayad ng 5 million Singapore dollars. Ito ang hindi patas na pagtrato ni Thomas. Alam ni Thomas na malaki ang $5 million, ngunit iba si Alton sa ibang mga tauhan. Pinakinggan lang ng iba si Benjamin. Piniro lang nila si Benjamin at nagtrabaho para sa kanya, ngunit iba si Alton.
Siya ang kasosyo ni Benjamin at maging ang utak. Maraming ideya ang iminungkahi ni Alton. Ang ganitong uri ng tao ay kailangang makitungo ng malupit. Wala na akong masyadong oras. Ano sa tingin mo? Mangyaring maging diretso ngayon, malamig na tanong ni Thomas. Magkasamang nakaupo sina Benjamin at Alton at madilim ang kanilang mga ekspresyon. Ayaw nilang makulong, ngunit nahirapan din silang tanggapin kung kailangan nilang kunin ang lahat ng tiwaling pera nitong mga taon. Kahit na ano, hindi nila ito gustong gawin, kaya ayaw nilang magsalita. Tumayo si Thomas. Mukhang napakatigas ng ulo mo. Tapos, magkita tayo sa court. Inawi niya ang kanyang sando bago siya naglakad patungo sa pintuan ng meeting room. Umalis siya ng 2 hakbang at tumayo si Benjamin. Okay, surrender na ako. Napahinto si Thomas sa paglalakad dahil sa sinabi niya. Hindi na kailangan pang magsalita ni Thomas. Ang labanan ay natapos sa kanyang tagumpay. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay, nakasandal sa mesa at umiyak sa paghihirap. Kailangan niyang magbayad ng $10 million. Niyon ang perang kinita niya sa loob ng maraming taon, ngunit kailangan niyang ibigay ang lahat ngayon. Nakaramdam siya ng pighati, pagkabalisa, at pagkalungkot. Maging si Benjamin ay nagpahayag ng kanyang mga saloobin, kaya't si Alton ay wala ng ibang masabi. Pumayag din siyang gumastos ng pera para mawala ang kanyang kamalasan. Handa siyang magbayad ng $5 million para maiwasan ang pagkakulong. Sa huli, pinili ng lahat ng executive na ayusin ang mga bagay ng pribado. Kabanata 915. Halos tanggalin ng Stellar Jewelers ang lahat ng executive sa loob ng ilang oras. Hindi rin sila nakaranas ng anumang pagkalugi at kumita pa nga ng malaking pera mula sa mga executive na ito. Iyon ay halos isang himala sa industriya. Sa opisina ng chairman. Umupo sa tapat sina Thomas at Zack at bawat isa sa kanila ay may hawak na isang tasa ng kape. Umalaklak si Zack at sinabing, Thomas, hanga talaga ako sa iyo. Nakakamangha ka talaga. Talagang binalak kong tanggalin ang mga taong iyon na may ilang dosenang milyong dolyar. Ngunit, hindi mo ako pinagbabayad ng 1 sentimo at tinulungan mo pa akong kumita ng ilang dosenang milyong dolyar. Galing. Napakatalino. Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing napakaraming pera ang napinsala nila sa kumpanya nitong mga taon kaya dapat silang kumuha ng ilan. Curious na tanong ni Zack, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi mo piniling ipadala silang lahat sa kulungan. Nagagalit talaga ako kapag nakikita ko ang mga taong ito. Gusto kong mahuli sila. Napailing si Thomas nang marinig ang tanong. Hindi mo maiisip ito sa simpleng paraan. Oo, pwede kong ipadala silang lahat sa kulungan, ngunit anong bentahe ang maidudulot nito sa atin? Ang pagpapadala sa kanila sa bilangguan ay nangangahulugang lantaran nating inaamin na ang Stellar Jewelers ay napinsala at nawala ng mga taon na ito, at ito ay masama para sa ating reputasyon. Pangalawa, ang pagsali sa demanda ay nagsasayang ng oras at pera. Napakaraming tao ang pinaalis ng ating kumpanya ng sabay-sabay. Gaano karaming mga kaso ang dapat nating isampo at kung gaano karaming pera ang kailangan nating gastusin. Higit sa lahat, nagkakagulo ang kumpanya natin ngayon. Dapat nating bawasan ang bilang ng mga problema hanggat maaari. Mahalagang mabawi ang ating kumpanya sa lalong madaling panahon, kaya hindi natin kailangang sayangin ang ating oras sa mga taong ito. Sa makatuwid, ang pagpili na ayusin ito ng pribado ay ang pinakamahusay na solusyon. Pilit nating mapanatili ang reputasyon ng kumpanya, habang maaari rin nating bawiin ang kumpanya gamit ang perang ibinabayad nila. Ito ay medyo maganda. Tumango si Zack. Sa katunayan, walang mali sa pamamaraang ito. Tanong niya, ngayon ang mga taong ito ay tinanggal. Kailangan kong mabilis na makakuha ng isang malaking grupo ng mga miyembro ng kawani mula sa ibang mga sangay. Mamantong hininga siya at sumimangot. Curious na tanong ni Thomas, bakit? Nag-aalala ka pa ba tungkol sa anumang bagay? Sabi ni Zack, mas mahirap mag-recruit ng leader kaysa kumuha ng grupo ng mga subordinate. Maaari akong makakuha ng maraming mga miyembro ng kawani, ngunit kailangan kong makahanap ng isang tao upang pamahalaan ang mga ito. Kailangan kong magtrabaho sa buong mundo. Imposibleng magbantay ako dito ng tuluyan. Kaya, tumingin siya kay Thomas. Alam na alam ni Thomas kung ano ang ibig sabihin nito. Tinatanggihan ko.
Ito ang pangalawang beses na tinanggihan ni Thomas si Zack. Walang magawa si Zack. Pero maliban sa iyo, hindi ko talaga mahanap ang pangalawang kandidato na masangkop. Nag-isip sandali si Thomas at sinabing, may kilala akong business genius na walang ginagawa sa bahay ngayon. Kung kukunin mo ang taong ito, ang Stellar Jewelers ay mapapamahalaan ng maayos. Biglang nakaramdam ng interes si Zack. Sino ito? Napakunot ng noo si Thomas at nagsambit ng pangalan na hindi maisip ni Zack. Emma Hill. Asawa mo. Tumawa si Zack. Talagang hindi nagatubili si Thomas sa pagrekomenda sa kanyang asawa at hindi siya naabala nito. Si Emma ay talagang may talento sa negosyo at siya ay pinsan din ni Harvard. Sa hinaharap, magkakaroon din siya ng maraming pakinabang para sa proyekto. Maaaring mapili si Emma. Higit sa lahat, kung si Emma ang napiling maging general manager, mananatili pa rin ba si Thomas sa labas ng kumpanya? Kung may mangyari man sa kumpanya, kahit hindi isipin ni Thomas ang kumpanya, kailangan din niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para makatulong sa kumpanya para sa kanyang asawa. Ang pagpili kay Emma ay, sa parehong oras, isang gantimpala para kay Thomas. Nais siyang pasalamatan ni Zack sa pag-alis ng dalawang kaaway na sina Wise at Benjamin ng sabay-sabay. Direktang sinabi ni Zack, okay, ang bagong general manager ng Stellar Jewelers ay si Emma Hill. Kabanata 916. Alam ni Thomas na ang sasagutin ni Zack ay oo, pero ayaw din niyang pagsamantalahan si Zack. Ginoong Queen, salamat sa pagtanggap sa mungkahi ko. Upang ipahayag ang aking pasasalamat, nagpa siya akong bigyan ka ng regalo. Mapapabuti ng Reg Along ito ang kalidad ng Stellar Jewelers, Southland District Branch sa maikling panahon, una niyang sinabi. Oh, parang napakaganda naman yan. Anong regalo ba yan? Nag-clear throat si Thomas. Bago ko sagutin ang tanong na iyon, gusto ko munang sagutin ang isa pang tanong. Isa pang tanong? Oo. Mr. Queen, natatandaan mo ba ang tanong ni Benjamin sa simula sa meeting room kanina lang? Oo. Tinanong niya ako kung hindi kasali si Wise sa insidenteng ito, ano ang gagawin natin? Iyon ang tanong. Sa ibabaw, napakatalinong plano ni Thomas dahil matagumpay niyang nai-set up si Wise. Pero paano kung may aksidenteng nangyari? Kung nakita ni Wise ang plano o si Wise ay walang sapat na pondo para makuha kahit na gusto niya, ano ang gagawin nila? Kinailangan ba talaga ng Stellar Jewelers na bumili ng ganoon kalaking halaga ng mga pangit na magaspang na bato? Ito ay malinaw na imposible. Seryosong sinabi ni Zack, naguguluhan din ako sa problemang ito. Thomas, kung talagang hindi nakikialam si Wise, ano ang gagawin mo? Matatag na sinabi ni Thomas, bumili. Bumili. Oo, bibilhin natin yun. Pero, hindi namin bibilhin ang batch ng stock na pinili ko. Bibilhin namin ang natitirang stock pagkatapos ng pagpili. Hindi niya kailangang magsalita ng labis kapag nakikipag-usap siya sa matatalinong tao. Ilang pangungusap lang ay lubos na itong naintindihan ni Zack. Tumagal si Thomas ng higit sa 1 linggo para isagawa ang mga pagpili. Pinili niya ang lahat ng pangit na rough stones. Kaya, ang natitirang hindi napiling mga magaspang na bato ba ay top grade. Kahit na hindi sila top grade, hindi sila magiging mga pangit na walang kwentang bato. Kung binili nila ang batch ng stock na ito, hindi sila makararanas ng anumang pagkalugi. Nangangahulugan din ito na kung hindi pinili ni Wise na mangagaw, mayroon ding backup na pagpipilian si Thomas. Pero, ang backup na ito ay hindi magiging isang malaking dagok kay Wise. Napangiti si Zack. Thomas, may foresight ka talaga. Naisip mo na ang lahat kaagad. Umalaklak si Thomas. Tinadya niyang itanong, so, Mr. Queen, alam mo ba kung anong regalo ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon? Natigilan si Zack. Pagkatapos, natigilan siya at nagtanong, gusto mo bang ibigay sa akin ang natitirang stock? Oo. Nakaramdam ng saya at pag-aalala si Zack sa parehong oras. Bagaman ang natitirang mga napiling stock ay hindi naman walang halaga na mga bato, hindi ito nangangahulugan na ang mga ito ay mataas ang kalidad. Nagkakahalaga ba sila ng $2 billion? Pwedeng hindi siya magdusa ng anumang pagkalugi, pero hindi rin siya maaaring kumita ng malaki, tama? Nalaman agad ni Thomas ang iniisip ni Zack sa isang tingin. He chuckled as he said, don't worry, since it's a gift, of course, I will not let you pay.
Mabibili niya ang stock mula sa mga bodega ng ibang tao nang hindi nagbabayad ng kahit isang sentimo. Nagbibiro si Thomas, di ba? Ang tatlong malalaking supplier ay hindi bobo at hindi rin sila gumagawa ng kawang-gawa. Paano nila maibibigay ang kanilang stock kay Thomas nang walang bayad? Hindi man siya naniniwala, napakaraming milagro ang nangyari kay Tomas. Ito ay isang taong lumikha ng mga himala sa lahat ng oras. Siguradong ma-realize niya ang mga sinabi niya. Pinili ni Zack na maniwala sa kanya. Sige, Thomas, hihintayin ko ang regalo mo. Umigop ng kape si Thomas. Ihanda mo na ang iyong bodega. Makalipas ang isang linggo, ihahatid ko ang lahat ng natitirang stock mula sa tatlong pinakamalaking supplier. Okay, ihahanda ko ito kaagad para sa iyo. Sa isang VIP ward sa 3rd Southland General Hospital ng Southland District, ang chairman ng Elite Jewelry, si Wise ay nakahiga sa isang hospital bed. Nakatitig siya sa kisame at mahina ang loob, mahina at malungkot. Hindi pa rin niya mapakalma ang kanyang puso. Nawalan siya ng $3 billion sa isang araw. Hindi lang niya nawala ang pera ng buong kumpanya, pero may utang pa siyang malaking utang sa bangko. Pwedeng asahan na ang Elite Jewelry ay malulugi sa loob ng ilang araw at maisasangla ng bangko. Sabay-sabay na nasira ang kumpanyang pinaghirapan niyang paunlarin. Wala nang mas masahol pa sa pakiramdam na walang pag-asa. Kahit na gusto ni Wise na ilabas ang kanyang galit, wala siyang lakas. Ring! Ring! Isang ringtone ang narinig. Ito ay isang tawag mula kay Master Centipede, ang superior ni Wise. Ang lahat ng kanyang nakatagpo sa Southland District ay naiulat kay Master Centipede. Lumapit si Wise para kunin ang telepono. Kumusta, Master Centipede? Nabigo ako. Napakahina ng boses niya. Hindi rin siya humingi ng awa habang naghahanda siyang pag-alitan ni Master Centipede. Tinong makakalam na ang boses mula sa kabilang dulo ng tawag ay magpapainit sa kanya. Wise, ngayon alam mo na kung gaano kadakila ang God of War, di ba? Si Thomas Mayo ay hindi lamang may lakas, ang kanyang katalinuhan ay halos hindi kapanipaniwala. Oo, napakalakas talaga ni Thomas. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, mahirap diin para sa isang matalinong tao tulad ni Wise na hindi matalo. Kabanata 917. Hindi niya maiwasang madismaya at muling umiyak. Hindi siya pinagalitan ni Master Centipede at mas lalo siyang naagrabyado at nalulungkot. Siya ay isang mapagkompetensyang tao. Mula noong una niyang nakilala si Thomas sa Milan at natalo kay Thomas, nanumpa siya na ipaglalaban niya ang kanyang dignidad. Pero, habang siya ay nawala, mas nakakatakot ito. Ito ay nakatadhana na hindi mo magagawang talunin ang ilang mga tao. Nagpatuloy si Master Centipede noong si Thomas ay nasa West Coast, masasabi mong pinatay niya ang lahat ng hamarang sa kanya. Sa kanlurang baybayin, maaari mong saktan ng sinuman ngunit hindi ang Diyos ng digmaan. Ang kakayahan na taglay ng lalaking ito ay higit sa iyong imahinasyon. Iniling ko sa iyo na huwag saktan siya at iset up ang aming mga plano sa Southland District ng madali. Then wait for me to go there and develop and expand the company. Mukhang hindi yun gagana ngayon. Nawala mo na ang Elite Jewelry ngayon. Wise, baka makapagpahinga ka muna sa ospital pansamantala. Kapag gumaling ka, pumunta ka na lang sa Central City. Central City. Natigilan si Wise. Master Centipede, hindi ka ba pupunta sa Southland District? Pamantong hininga si Master Centipede. Sa una ay nagplano akong magtayo ng matibay na pundasyon sa Southland District bago ako bumuo at palawakin sa Central City. Ngayon, ginulo mo na ang lahat sa Southland District at nangingibabaw ngayon ang Stellar Jewelers sa industriya ng alahas. Kailangan ko pa bang puntahan? So, I decided to establish and develop the foundation in Central City. I'll give a part of the profits to those big families so that I can lean on their power to strengthen myself. Pagkatapos kong palawakin ito, hindi pa huli para sa akin na bumalik sa Southland District at kumuha ng puwang para sa aking sarili. Kaya Wise, kulang ako ng manpower ngayon. Kailangan mong bumawi at pagsamahin ang iyong sarili para matulungan mo ako sa Central City. Tumango si Wise. Naiintindihan ko. Master Centipede, huwag mag-alala. Gagaling ako sa lalong madaling panahon. Sige, hihintayin ko ang balita mo. Natapos ang tawag sa isang beep. Sumando si Wise sa bedside at patuloy na nakatitin sa kisame. Dahil sa kanyang pagkakamali.
Kinailangan ni Master Centipede na ilipat ang focus ng diskarte at kinailangan pa niyang ibigay ang kita sa malalaking pamilya sa Central Cities kapalit ng puwang para mabuhay. Kasalanan niya ang lahat. Naikuyom ng mahigpit ni Wise ang kanyang mga kamao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Thomas Mayo, grabe ang pagkaka-frame mo sa akin. Nawala mo pa si Master Centipede sa kanyang diskarte. Hindi kita papakawalan ng ganito. Pupunta ako sa Central City, ngunit bago iyon, hahayaan kitang bayaran muna ang presyo, Thomas Mayo. Nagdesisyon si Wise. Bago siya umalis sa Southland District, maghihiganti muna siya kay Thomas nang may mali siya, kahit na hiniling sa kanya ni Master Centipede na huwag nang makisali kay Thomas ng paulit-ulit. Kahapon, puminto ang isang sedan sa harap ng sangay ng Stellar Jewelers. Pinuksan ang pinto ng kotse at bumaba si Emma sa kotse at naglakad papunta kay Thomas. Mahal, bakit bigla mo akong dinala sa branch ng Stellar Jewelers? Umiti ng mahina si Thomas. Hindi niya sinabi kay Emma ang tungkol sa mga bagong general manager dahil gusto niyang maghanda ng malaking sorpresa para sa kanyang asawa. He cleared his throat and said, isang malaking batch ng mga bagong alahas ang ibinebenta dahil may event ang kumpanya. Gusto kong panatilihin ang benepisyong ito sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na pumunta dahil gusto kong bumili ng isang set ng alahas sa pamamagitan ng panloob na diskwento. Pumasok na tayo sa loob at tingnan natin. Walang babaeng hindi mahilig sa alahas. At saka, alam ni Emma na si Thomas ang purchasing manager ng Stellar Jewelers, at alam pa niyang malaki ang kinita ni Thomas kamakailan, kaya ayaw din niyang tulungan si Thomas na makaipon ng pera. Mahirap ang buhay ni Emma nitong mga taon. Nabuhay siya ng isang balo sa loob ng 5 taon, kaya oras na para hayaan si Thomas na magbayad ng ilang halaga. Buti na lang may konsensya ka. Magkahawak kamay silang dalawa at pumasok sa jewelry shop. Diretsa nilang hindi pinansin ang unang palapag at umakyat sa ikalawang palapag para tingnan ang mga mamahaling alahas. Noong nakaraan, hindi nang ahas si Emma na puntahan ang mga ito. Ang bawat piraso ng alahas doon ay hindi bababa sa $1 million, kaya medyo mahal ang mga ito. Nang lumayo sila sa loob, nakita nila ang mga alahas na nagkakahalaga ng hanggang $10 million kahit saan. May isang salita lamang na maaaring maglarawan sa ikalawang palapag na ang mahal. Ngunit, ang alahas ay nagkakahalaga ng mataas na presyo. Ang mga alahas dito ay malaki at napakarilag, hindi tulad ng mga ibinebenta sa unang palapag na mukhang maliit. Halimbawa, ang opal na gemstone ay kasing laki ng bamilya. Napakakintab nito. Ang mga alahas doon ay talagang mahal at maluho, ngunit ang mga ito ay kapansin-pansin. Bilang isang babae, noong si Emma ay nasa ganitong uri ng marangyang lugar na puno ng mga alahas, hindi niya maalis ang tingin niya na para bang isang batang pumasok sa tindahan na puno ng mga laruan. Siya ay masaya at nasa sabik. Habang nakaramdam siya ng saya, isang matinis na boses ang narinig. Emma. Tumalikod si Emma at tumingin. Napagtanto niya na tinawag siya ng isang babaeng nagbibihis ng mahinhin. Ang babaeng ito ay nakasuot ng fashionable at sexy na damit. Siya ay may matingkad na pula na mahabang kulot na buhok at nagsuot siya ng matingkad na pulang kolorete sa kanyang makapal na labi. Para siyang makukulay na loro. Natigilan si Emma saglit. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Napamura ang babae at sinabing, Oy, laging nakakalimot ang mga abalang tao. Tila ang isang marangal na prom queen na tulad mo ay walang impresyon sa isang maliit na karakter sa ilalim ng lipunan na tulad ko. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo, Romeo at Juliet, sa prom night ng year 3. Sa sandaling nabanggit ang dalawang keyword na ito, nagkaroon kaagad ng impresyon si Emma. Tinuro niya ang babae, at hindi makapaniwalang nagtanong, ikaw si Victoria Butler. Oh, mukhang naaalala mo ako. Inangat ni Victoria ang ulo at tinignan si Emma ng masama. Puno ng puot at panghahamak ang kanyang tingin. Masasabi ng lahat na may hindi magandang nangyari sa pagitan nila ni Emma. Kabanata 918. Sina Victoria at Emma ay mga estudyante sa parehong unibersidad, ngunit hindi sila mula sa parehong kurso. Noong panahong iyon, si Victoria ay binoto bilang prom queen dahil siya ay napakarilag at may napakagandang relasyon sa maraming komite sa samahan ng mga mag-aaral. Sa gabi ng prom sa kanilang 3 taon, nagkaroon ng pagtatanghal sa teatro ng Romeo at Juliet, at si Victoria ay una nang nakumpirmang gaganap bilang pangunahing karakter, si Juliet.
Gayunpaman, 2 araw bago ang gabi ng prom, may mga ulat na si Victoria ay kasangkot sa komite ng asosasyon ng mga estudyante. Natakot ang university na magdulot ito ng negatibong epekto. Kaya naman, hindi lang nila pinarusahan si Victoria at inalis pa nila siya sa karakter at pinalitan si Emma na may kaparehong napakarilag na mukha at figure na palitan si Victoria. Mula noong pagtatanghal ng Romeo at Juliet noong taong iyon, sumikat ng husto si Emma. Agad siyang naging prom queen at ideal lover para sa mga lalaki. Pagkatapos din ng insidente ay mahigpit na pinigilan ni Emma si Victoria. Ang malamig na personalidad at magandang hitsura ni Emma ay lubos na natalo kay Victoria. Simula noon, inggit na inggit si Victoria sa tuwing nakikita niya si Emma. Pagka-graduate nila, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Pumunta si Victoria sa ibang bansa. Nabalitaan ng ilang tao na ikinasal siya sa isang dayuhan. Matagumpay siyang nakahanap ng isang mayamang lalaki at namuhay bilang isang mayamang asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkikita sila sa lugar na ito pagkatapos ng maraming taon. Matapos ang maraming taon, malaki ang pinagbago ni Victoria. Ang kanyang mga kasuotan ay sunod sa moda at siya ay nagbihis na parang pulang loro. Kung hindi siya pagmamasdan ni Emma ng mabuti, hindi niya ito makikilala. Pinanlakihan ni Victoria si Emma at nanunuya siya. Ito ay napaka-unexpected. Kagagaling ko lang sa ibang bansa at ikaw talaga ang una kong nakilala. Bakit? Ilang taon na tayong hindi nagkikita pero sa huli ay naging tindera ka na sa isang jewelry shop ngayon. Hindi komportable si Emma pagkatapos niyang marinig iyon. Direkta niyang sinabi, hindi ako ang tindero. Naparito ako para pumili ng alahas. Ano? Pumili ng alahas? Ikaw. Tumawa si Victoria. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na ipaghiganti ang kanyang hinaing sa universidad. Tinuro ni Victoria si Emma. Magkano ang kinikita mo kada buwan? Tingnan mo ang mga alahas dito. Ang mga ito ay hindi bababa sa $1 million bawat isa. May kaya ka ba? Sa katunayan, si Emma ay walang trabaho o mga bahagi ng kumpanya. Siya ay itinuturing na walang trabaho ngayon. Pero, ayos lang. May asawa pa siya. Si Thomas ang tagapamahala ng pagbili ng Stellar Jewelers. Ito ang kanyang teritoryo, kaya imposibleng matalo siya kay Victoria. Kaya naman, hinawakan ni Emma ang braso ni Thomas at ninisyan. Bibilhan ako ng asawa ko. Ang asawa mo, pinalaki ni Victoria si Thomas. Nang makita niya ang murang suot ni Thomas, hindi niya napigilang mapatawa. Emma, Emma, alam mo prom queen ka rin sa university at maraming lalaki ang humabol sa iyo. Bakit ka nagpakasal sa isang mahirap na lalaki na ganito? Agad namang pinabulaanan ni Emma, haha. Ang asawa ko ang purchasing manager ng Stellar Jewelers sa Southland District Branch. Ano? Pinanlakihan ng mata ni Victoria si Thomas. Mahirap isipin na ang isang lalaking nagbihis ng ganito ay magiging purchasing manager ng Stellar Jewelers. Ano ang maaaring makipagkompetensya ng mga kababaihan sa isa't isa? Hindi ba't ang sarili nilang asawa? Hindi rin inaasahan ni Victoria na mapapangasawa talaga ni Emma ang isang mayaman. Pero, ayos lang dahil mas mayaman ang asawa niya. Mahal, masungit na tawag ni Victoria. Agad namang lumapit ang isang medyo may edad na lalaki. Inabot niya para hawakan si Victoria. Oh, darling, anong problema? Umawak si Victoria sa kanyang mga bisig na parang mahinang babae at naaawang sinabi, mahal, tingnan mo siya. Siya ang purchasing manager ng Stellar Jewelers dito sa Southland District Branch. Napakalakas niya. Matapos marinig ito ng lalaki ay tumawa siya. Tiningnan niya si Thomas nang may pagtataka. Ikaw ang purchasing manager. E ano ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Kabanata 919. Ipinasok ni Thomas ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Hindi talaga kita kilala. Sabi ng dayuhan, okay lang kung hindi mo ako kilala. Hilingin lang na lumabas ang general manager ng Stellar Jewelers na si Benjamin Garnett. Kilala niya ako. Tinadya ni Thomas na magkunwaring maingat na magtanong, wow. Kilala mo ba si Benjamin? Siyempre, napakayabang na wika ng dayuhan. Ang iyong general manager at ako ay matalik na magkaibigan sa loob ng maraming taon. If I want him to fire someone, he would fire that person, pagmamalaki niya. Tinuro ng dayuhan si Thomas. So, you better behave yourself in front of me.
Huwag kailanman isipin na incredible ka na agad dahil manager ka ng sales. Kung kakausapin ko si Benjamin, matatanggal ka sa posisyong ito ng purchasing manager. Nag-thumbs up si Thomas sa kanya. Top. Kaya mo, akala talaga ng dayuhan ay pinupuri siya ni Thomas kaya mas naging mayabang siya. At the same time, sobrang saya din ang naramdaman ni Victoria. Nanalo na siya sa wakas laban kay Emma. Ang kanyang katanyagan ay ninakaw ni Emma noong nakaraan, ngunit maaari na siyang maging mapagmataas ngayon. Paano kung si Thomas ay isang purchasing manager? Kilala ng asawa ni Victoria ang general manager, si Benjamin Garnett na maaaring magtanggal sa kanya anumang oras. Kaya, naisip ni Victoria na kailangang kumilos si Emma sa kanyang sarili. Kahit executive siya, she had to lay low. Nagpout si Emma at nakaramdam siya ng matinding lungkot. Hindi siya isang taong karaniwang gustong ikumpara ang sarili sa ibang tao. Ngunit, sa harap ni Victoria, ayaw niyang magpatalo. Ang babaeng ito ay hinahabol at binoboycott siya mula noong sila ay nasa unibersidad. Pero, hindi inaasahan ni Emma na ay boycott pa rin siya ni Victoria after so many years. Lubhang hindi komportable si Emma. Sa oras na ito, mayabang na sinabi ni Victoria, Emma, ikaw ang magiging katulong ko sa pamimili ngayon. Ano? Hindi mo ba ako narinig? Inayaan kitang maging katulong sa pamimili at alipin ko sa likod ko ngayon. Naiintindihan mo ba? Galit na nagtanong si Emma, bakit ako? Sige. Bakit? Dahil ang asawa ko at ang general manager ay mabuting magkaibigan at magkaibigan. Ang isang pangungusap mula sa aking asawa ay maaaring mapatalsik ang iyong asawa. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho ang asawa mo, mas mabuting maging alipin ka ngayon. Masyadong malayo ang narating niya. May ilang beses nang gustong magwala si Emma, ngunit pinipigilan pa rin niya ang sarili. Maaari lang siyang mawala ng galit at umalis, ngunit ano ang mangyayari kay Thomas? Sa wakas ay nagkaroon ng katayuan si Thomas ngayon. Kung pinawalan niya siya ng kanyang mahalagang trabaho dahil sa kanyang kapritsyo, hindi iyon katumbas ng halaga. Matapos balansehin ni Emma ang mga pakinabang at disadvantages, hindi niya puwersahang labanan si Victoria. Say, ano ang maaaring mangyari kung dumanas siya ng ilang mga hinaing? Hanggat mapapanatili ni Emma ang trabaho ni Thomas, handa siyang tiisin ang hinaing. Gayunpaman, kahit napayag si Emma, hindi iyon gusto ni Thomas para sa kanya. Bago nagsalita si Emma para sumagot. Nagtanong si Thomas sa tonong naguguluhan, dahil matalik na magkaibigan at magkaibigan kayo ni Mr. Benjamin Garnett, dapat alam mo ang tungkol sa kanya, di ba? Kumunat ang noo ng dayuhan. Ano ito? Umalaklak si Thomas. Wala namang malaki. Kaya lang, si Mr. Benjamin Garnett ay tinanggal ng kumpanya at kailangan pa niyang magbayad ng hindi bababa sa $10 million sa kumpanya. Ano? Nang marinig ito ng dayuhan at ni Victoria ay natigilan sila. Nabigo silang kumilos ng base sa pagkakataong ito. Kabanata 920. Nagkatinginan si Victoria at ang kanyang dayuhang asawa na may awkward na ekspresyon. Sila ay naging mapagmataas dahil kay Benjamin, pero hindi nila alam na si Benjamin ay natanggal na. Sobrang nakakahiya ito. Natural na hindi bibitawan ni Emma ang pagkakataong ito. Wow! Don't tell me hindi mo man alam na natanggal ang best friend mo. Top! You're such close friends, she mocked. Hindi na kinaya ni Victoria na makinig. Anong pinagsasabi mo? Kahit wala si Benjamin, top designer pa rin ang asawa ko. Mayroon din siyang permanenteng paninirahan sa ibang bansa. Magagawa ba ng isang pilay na lousy guy na katulad mo? Emma Hill, sinasabi ko sa iyo ngayon, susundan kita ngayon. Kukunin ko ang alinmang alahas na gusto mo, kaya huwag kang bumili ng kahit ano ngayon. Ituturo ko sa iyo na ang mga mahihirap ay dapat magmukhang mahihirap. Huwag ka nang lalabas dito at umasta. Siya ay nakakakuha ng trabaho up. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay talagang masakit. Sa simula ay nasa mabuting kalagayan si Emma nang dumating siya upang pumili ng ilang alahas. Pero, mukhang wala siyang mabibili ngayon. Umangat ang ulo ni Victoria at tinignan si Emma na parang walang magawa sa kanya si Emma. Tumanggo ang kanyang asawang banyaga. Pinakaayaw kong makipag-usap sa mga mahihirap na katulad mo. Palagi mong hinahamon ang aking baon sa iyong taunang sweldo. Maaari ka bang magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili?
Kapag ang mag-asawang ito ay nasa paligid, hindi makabili si Emma ng kahit anong gusto niya. Kahit na wala ang pagkakaibigan ni Benjamin, gusto rin ni Victoria na sundan si Emma at ilabas ang kanyang galit sa nakaraan. Nakaramdam ng inis at galit si Emma. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Thomas ang mga kamay ni Emma at mahinahong sinabi niya, "Mahal, huwag kang mag-alala. Maaari mo lamang piliin ang alahas na gusto mo ngayon. Maaari kang bumili ng alinmang gusto mo. Hindi ito maaalis ng ibang tao sa iyo. Gayun din, kung hindi mo gusto ang sino man, maaari mong hayaan silang umalis kaagad. Huwag mong hayaang maapektuhan nila ang mood mo rito." Ano? Napatingin ang lahat kay Thomas na may nagtatakang tingin. Bagamat siya ang purchasing manager ng Stellar Jewelers, wala siyang ganoong kalaking kapangyarihan, di ba? Hindi siya ang general manager at hindi rin siya ang chairman. Umagalpak ng tawa si Victoria. "Mukhang mayabang ka. Pwede mong hayaan ang sino man na umalis." "Bakit? Matapos matanggal si Benjamin, napili ka bang maging general manager?" Umiling si Thomas. "Hindi. Ayan yon. Hindi ikaw ang general manager. Kaya bakit patuloy kang umaarte dito ha?" Umajejek si Thomas. Batay sa paunawa na ibinigay ng chairman ng Stellar Jewelers, ang dating general manager na si Benjamin Garnett ay tinanggal sa Stellar Jewelers, Southland District, Madam. Kasabay nito, kinukuha si Miss Emma Hill para pumalit sa posisyon. Ano? This time, mas natulala ang lahat. Hayaan si Emma na pumalit sa posisyon. Paano siya? Wala naman siyang kaugnayan sa industriya ng alahas, di ba? Wala siyang kinalaman sa Stellar Jewelers dati at hindi siya nagtrabaho dito dati. Kung hiniling nila sa isang tagalabas na maging pangkalahatang tagapamahala, makumbinsi kaya ang mga nasasakupan. Hindi naniwala si Victoria. Mas pinaniwalaan niya na si Thomas ang general manager kaysa paniwalaan na si Emma ang general manager. Anong klaseng biro iyon? Panunuya ni Victoria, "Hoy, Emma, kontrolin mo ng maayos ang asawa mo." Nag-overthink ba siya buong araw? Nag-sleep talk pa siya sa maghapon. Nakakatuwa ito. Sinabi rin ng dayuhan, "Ngayon, nasaksihan ko sa wakas kung ano ang ibig sabihin ng paggawa ng mga irresponsibleng pahayag." Galing. Hindi lang sila, maging si Emma ay hindi naniwala kay Thomas. Alam na alam niya ang sarili niyang kakayahan. Ang Stellar Jewelers ay isang malaking negosyo. Paano naging posible na hayaan ng isang tagalabas na maging pangkalahatang tagapamahala ng isang sangay? Ito ay labag sa tuntunin, at ito ay hindi rin makatwiran. Hinayla ni Emma ang manggas ni Thomas. "Mahal, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Bakit ba ang gulo mo?" Umiti ng mahina si Thomas. "Mahal, ito ang pinakamalaking dahilan ko para dalhin ka sa Stellar Jewelers ngayon." Habang nagsasalita siya, pumalakpak siya. Agad namang lumapit ang isang grupo ng mga security guard at pinalibutan sila. Kasabay nito, may daladalang tray na may 2 kamay ang isang financial officer habang naglalakad at may kontrata sa pagtatrabaho sa tray. Lumapit ang financial officer kay Emma at magalang na sinabi, "Miss Hill, ito ang kontrata sa pagtatrabaho na ginawa ng aming kumpanya. Gaya ng iminungkahi ng aming chairman, si Mr. Zach Quinn, umaasa ang aming kumpanya na maaari mong kunin ang posisyon ng general manager sa sangay ng Southland District. Ito ay napakalaking bagay, kaya hindi pwedeng peke ito. May mga security guard sa paligid at personal na ibinigay ng financial officer ang kontrata sa pagtatrabaho. Napakahirap magpanggap ng isang malaking bagay." Si Emma ay mukhang natulala. Wala siyang panahon para makaramdam ng kasiyahan ngayon. Ang lahat ng kanyang isip ay puno ng mga katanungan at hindi pa rin siya malinaw sa sitwasyon ngayon. Ito ang naging tugon ng biglang nangyari sa iyo ang isang malaking masasayang bagay. Marahang hinigit ni Thomas si Emma gamit ang kanyang braso at sinabing, "Mahal, bakit nakatulala ka pa rin? Pilasan mo at pumirma sa kontrata. Pagkatapos mong lagdaan ang kontrata, ikaw ang magiging general manager ng Stellar Jewelers, Southland District Branch. Ang posisyon ni Benjamin ay magiging iyo. Uye, ikaw din ang magiging superior ko." Natigilan si Emma habang nakatitig kay Thomas. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o tumawa, at sinabi niya, "Teka, mahal, ano ba talaga ang nangyayari?" Matapat na sinabi ni Thomas, "Si Benjamin ay natanggal sa trabaho, at kailangan namin ng isang tao na mamamahala sa trabaho. Pagkatapos ay inirekomenda kita sa chairman, at pumayag siya. Ayan yon. Ayan yon. Oo.
Walang naniniwala na ito ay ganun lang kasimple. Pero, iyon ang katotohanan, kaya kailangan niyang paniwalaan ito kahit na hindi. Biglang dumating ang kaligayahan, kaya natarante si Emma. Hindi niya alam kung dapat niyang pipirmahan ang kontrata o hindi. May kakayahan ba siyang maging general manager? Paano kung hindi niya mahawakan ng maayos ang posisyon? Nauna lang siya. Wala siyang masyadong pakialam. Kinuha ni Emma ang panganib. Hindi alintana kung siya ay angkop, dapat lamang niyang pirmahan ang kontrata at suriin ito sa ibang pagkakataon.